Continue natin 'tong function discussion. Ang gagawin natin ngayon, instead na mag-print tayo dito, magre-return tayo ng value. Kasi ang function, by default, wala siyang nire-return. So, for example, kukunin natin yung return value. Ko-comment ko lang 'to. E is equal to evaluate grade 9, and then i-print natin yung value ng E. Ngayon, i-comment out ko tong print statement para hindi siya lumabas. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ayan na nakikita nyo. Yan, none. Wala naman tayong explicitly return. So, ngayon, tingnan natin itong function. Essentially, meron tatlong component yan. Yung grade, ito yung input sa function. Itong mga condition na to, yan yung processing. At itong evaluation, yan yung output. So lahat ng program, merong input, process, tsaka output. Ngayon, bakit natin gustong mag-return yung function instead na merong gawin? So ang reason is gusto natin yung caller siya yung may control kung ano ang gagawin sa input at sa output. Yung processing lang ang kanya. Okay? So, ang gagawin natin dito, i-return natin yung output is yung evaluation. Now, yung function na to ngayon, kumukuha lang siya ng input, i-evaluate niya based dun sa purpose niya, i-return lang niya kung ano yung result ng processing niya. So, pag nirun natin ngayon ito, yan, lalabas ngayon dito yung output. Yan, ikaw yung caller, pwede ka ngayong mag-decide kung ano gusto mong gawin sa output at input na 89. So, ibalik natin ulit dito. Since ito, wala na tong printing, pwedeng tayo na mag-store ng data niyan. Now, yung nakita natin kanina, in-store lang natin siya sa simple variable. Now, what if gustong gumagawa ng summary of grades? For example, gagawa tayo dito ng list. Grade summary, it's a list. Tapos yung content, gagawin nating dictionary. So, summary is grade. Ipapasa natin dyan yung grade. Tapos yung evaluation, gagamitin natin yung result ng function call natin. And then, i-add natin yan dun sa list natin. So, dito pa lang, nakikita nyo na flexible itong paggamit ng function kung hindi siya nagde-decide kung ano ang gusto mong gawin. I-perform lang niya yung routine niya, i-return niya sa yung result, tapos ikaw na bahala. Pagkatapos ng loop, i-print natin yung grade summary, anulin natin. So, ganito na itsura ngayon.
meron kang ibang format ng grade tsaka evaluation. Now, kung meron kang JSON module, import natin kunyari dito. Import JSON. By the way, papublish na lang ulit ako ng topic about imports. So for now, pakita lang natin. Pwede nating yung itsura niyan using yung JSON. Kapag na-run natin, ganito itsura niya. By the way, hindi parating sa VS Code nagra-run. Pwede kayong mag-run mismo sa command prompt. Ito yung command prompt. Pwede nyong i-type dyan, mano-mano, Python, tapos yung pangalan ng Python na gusto nyo i-run. Yun lang yung ginagawa nitong run Python na yan. Call nyo si Python. Kung makikita nyo rito, lang niya yan. Yan yung benefits ng paggamit ng function, yung relevance ng input, process, output. So sa next video, iba naman yung gagawin natin.